At sa kanyang online presence na biktima pa rin ng phishing scam ng isang government employee ang nawalang pera sa kanya. Naglabas din ng sama ng loob ang ilan pang user na nawalan ng libu-libong piso sa kanila. Hi mga ka-Inka-Filino, this is JC Talk Show. Ito ang channel na nagbibigay ng kaalaman kumita ng pera at naghahatid ng kaalamang financial, especially nagbibigay inspiration and motivation sa katulad mo. Nilang mga GCash account. Katulad higit 1 milyong piso ang nawala sa bank account ng isang negosyante. Hindi naman natin pinulot yung pera sa kalsada eh. Pinaghirapan lahat yan eh. Emosyonal na kumarap sa negosyanteng si Flordelina Chan. Grabe sa panahon ngayon, talamak na talaga ang phishing scam, kaya kailangan natin protektahan ang sarili natin laban sa mga phishing scam, lalo't na't sa panahon ngayon mahirap na kitain ang pera, kaya mag-ingat dapat tayo mga ka-Inka-Filino. Para mas maintindihan natin ano nga ba ang phishing scam, ang phishing scam ay nagpapanggap ang scammer na isang negosyo o tao para linlangan ka at ibigay mo ang iyong personal na impormasyon tulad ng mga password, mga numero ng credit card, o impormasyon ng account sa bangko. Maaaring gumamit ang scammer ng mga mapanlokong email, text, o website para nakawin ang impormasyong ito mula sa iyo. Maaaring mukhang tunay ang mga email na ito. Kaya narito ang mga palatandaan ng phishing scam at mga tips para maiwasan mo ito mga ka-Inka-Filino. Tips number 1. Don't click unknown link. Ibig sabihin kapag naka-receive ka na email or text message na nagsasabing nananalo ka raw sa raffle na wala ka naman sinasalihan or promo, pero pinapa-click ka ng link para ma-claim mo ito, tapos hinihingian ka ng mobile personal identification number or MPIN at OTP mo para makuha ito. Kapag ganyan, phishing scam yan. Para maiwasan mo ang phishing scam na ito mga ka-Inka-Filino, tandaan huwag basta-basta mag-click ng mga unknown link upang hindi ma-access ng mga phishing scammer ang personal data sa online banking at e-wallet mo sa cellphone. Tip number 2, para maiwasan ang phishing scam, don't share your MPIN, especially your OTP at your phone call. Ibig sabihin kapag may tumawag sa'yo na at nagpakilala ng bank personnel or e-wallet personnel at sinabi sa'yo na naka-freeze ang iyong account, first things to do is check mo muna ang online banking or e-wallet mo if naka-freeze talaga. At kapag sinabi sa'yo na, para ma-access mo muli ang iyong account, ay kailangan mo banggitin or send via SMS ang iyong MPIN or OTP mo, ibig sabihin phishing scam yan. Dahil ang bangko at ang e-wallet personnel will never ask their customer MPIN at OTP. Tip number 3, don't trust immediately enter your personal data at unknown website, especially your bank account or e-wallet account. Ibig sabihin huwag basta-basta mag-i-input ng impormasyon sa mga hindi kilalang website dahil maaari nila ma-access ang iyong account. Ang example nito mga ka-Inka-Filino ay napunta ka sa online gambling site na walang PAGCOR license. Para makalaro ka raw nito ay kinakailangan mo mag-top up sa isang bank account portal or e-wallet portal. Pero peki pala, bigla na lang may magti-text na may bagong device na uma-access sa account mo. Kapag ganyan ka-Inka-Filino, phishing scam yan. Kaya ka-Inka-Filino, tandaan mo, kayang-kaya mo umiwas sa phishing scam. Remember, importanteng doble ingat kung involved ang e-wallet at bank account mo. Para maiwasan mo ka-Inka-Filino ang phishing scam, e-verify mo muna ang identity ng kausap mo, e-confirm kung official email, number, website, o sa app ba nanggagaling ang communications. Kung may duda, e-contact at mag-inquire sa official channels. Huwag na huwag magbigay ng password, PIN number, especially your OTP. Ikaw lang dapat ang makakaalam at makakagamit ng mga ito. E-enable ang two-step verification sa online accounts for added security. Halimbawa ay may password na sa account nyo, may one-time password and OTP for every transaction. Think before you click. Kung may di kilalang source na magpapadala ng link, mas mabuti ng maingat at wag ito basta e-click. Tandaan mga ka-Inka-Filino, maging maingat sa pag-share ng personal information. Para always safe ang mga pera sa bank account at e-wallet natin. Ikaw ba ka-Inka-Filino, naka-experience ka na ba ng pagkawala ng pera sa online banking at e-wallet mo? If yes, e-comment mo yan sa comment section sa baba. Thank you for watching kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe now sa aking YouTube account at para updated sa ilalabas kong video, follow my Facebook page at TikTok account. Hanggang sa muli kaibigan, follow for more.